Kung sakasakali po na makakakuha po tayo ng confirmation na ito pong mga hair strand, possible hair strand at blood sample po na nakuha po doon sa recovered CRB at magmamatch po ito sa DNA ng sino mang pamilya po nitong biktima o for any person for that matter, this will definitely provide us additional evidence po to strengthen the filing of cases po, at least additional cases against the responsible perpetrators po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong mga hibla ng buhok, stain ng dugo at fingerprints na nakuha sa na-recover na pulang CRV sa Batangas City noong Biyernes ng gabi. Ang naturang sasakyan, ang sinasabi ng mga witness na nakita nilang pinaglipatan sa katawan ng isang dugoang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, pinuproseso na ng forensic group ang mga nakuhang sample sa loob ng sasakyan. Nakipag-ugnayan na rin po ang CADG4A sa pamilya para makakuha po ng mga DNA samples po nila para ma-compare po ito doon sa mga na-leave po ng mga forensic evidence doon po sa na-recover po na CRB. Pinangalanan na rin ng PNP ang person of interest na si Police Major Alan De Castro na nakatalaga sa Police Regional Office 4A. Isa pong malapit na kaibigan yung biktima na nagsabi po na noong October 12 before her reported disappearance po ay magka-text po sila. There were exchanges of text claiming na ang sinasabi po ay ito po yung kikitain ng biktima prior to her disappearance po. Kaugnay nito, kinasuhan na rin ng CITG-4A ng kidnapping at serious illegal detention si Major De Castro, Jeffrey Ariola Magpantay at 2 John Does sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Probably some of you might be answering bakit po kidnapping and serious illegal detention pa lang po yung sinampa natin because the victim was reported missing from October 12 until today. So since wala pa po tayong nakikita na particularly yung corpus delicti, kung determine kung ito po ba ay buhay pa o hindi. But kung sakasakali po in the coming days po ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not precluded to file additional cases. October 12 na mawala si Camilon at huli itong nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.